Napaka-importante sa tao, napakahalaga na mayroong inaasahan at may pag-asa. But there's a word that kills hope, a word that prevents achievement and ties and limits down the mighty hand of God. It is the I word. Ano ba yon? Napakahalaga sa mga mananampalataya that we drop the I word. Kalimutan natin itong word na to that begins with the letter I because it kills hope and prevents achievement. Dear God, thank you that you are our Father in heaven, that you are our sustainer. Kayo ang nagbibigay na aming buhay, ikinakabuhay, hanap buhay. Salamat sapagkat kayo Diyos na thoughtful, kind, loving. Patawarin niyo po kami Diyos sa aming mga kasalanan, linisin niyo po kami. Wala sa amin pwede magmalaki na sabihin na wala kaming kasalanan. Lahat po kami nagkukulang, kaya ang aming dalangin, punuan niyo po kami. Linisin, patawarin, paging dapatin niyo kaming lumapit sa inyo. Allow us, O God, to come to your holy presence, to dare to ask for blessings, to look at your face, to hold your hand, and to follow you. Patahimikin niyo po ang loob namin, turuan niyo kami magpatawad, lumimot sa mga sama ng loob at galit, iwan ang aming mga takot, ang aming mga worries, at kami, Panginoon, umupo sa inyong paanan, buong tahimik na makinig sa inyong salita. Allow your words to become our food, our strength, our medicine, our light, our guide. At nawa, Panginoon, yung inyong salita, magpalaya sa amin, magpalakas, magpalino ng aming isip. Teach us, Father, we ask you, in the name of your Son, our Lord Jesus Christ. Amen. Drop the I word. Luke 1:26 to 38, a very, very familiar and a beautiful story. 1 month later, God sent the angel Gabriel to the town of Nazareth in Galilee with a message for a virgin named Mary. And I am reading from the Contemporary English Version. She was engaged to Joseph from the family of King David. The angel greeted Mary and said, "You are truly blessed. The Lord is with you." Mary was confused by the angel's words and wondered what they meant. Then the angel told Mary, "Don't be afraid. God is pleased with you, and you will have a son. His name will be Jesus. He will be great, and he will be called the Son of God Most High. The Lord God will make him king, as his ancestor David was. He will rule the people of Israel forever, and his kingdom will never end." Mary asked the angel, "How can this happen? I am not married." The angel answered, "The Holy Spirit will come down to you, and God's power will come over you. So your child will be called the Holy Son of God. Your relative Elizabeth is also going to have a son, even though she is old. No one thought she could ever have a baby, but in 3 months, she will have a son. Nothing is impossible for God." Mary said, "I am the Lord's servant. Let it happen as you have said." And the angel left her. Ito pong eksena na ito celebrated in song, in music, in art, in storytelling, in preaching, na isang araw sa pananahimik ng isang napakabatang babaeng ito na si Maria, anywhere from 13 to 16 to 17 years old at that time, ay dumalaw ang isang anghel, isa sa mga pinaka-magigiting na anghel ng Diyos, si Gabriel. At nagsabi sa kanya, "Pinagpala ka, blessed na blessed ka ni Lord, at siya ay talagang natutuwa sa iyo, at ngayon ay bibigyan kanya ng napakalaking blessing at favor." Kami ganoon, "Ikaw ay magbubuntis, at ang iyong ipapanganak ay tatawaging anak ng pinakamataas na Diyos." Sabi sa kanya ni Mary, "Paano naman mangyayari yon? Impossible. Kasi unmarried naman ako eh. So how can that happen?" At sabi naman ng angel, nothing is impossible with God. Ang kamag-anak mo nga na si Elizabeth, na may katandaan na hindi na pinaniniwala ang magkakaanak pa, yun ngayon, 3 buwan na lang manganganak na. Siya man ay pinaghimalaan ng Diyos. At sabi naman ni Mary, "Ako'y isa lamang na alipin ng Diyos, di gawin sa akin ng langit kung ano man ang niloloob para sa akin." At nung pumayag si Mary na mangyari ang himalang ito, ay umalis na ang anghel. It was a very strange greeting,
and even a more difficult to absorb na balita na si Mary, nakagayak ikakasal kay Joseph, betrothed na. You know, betrothal is kasunduan. Nagkasunduan na ang kanilang mga kamag-anak na ang Maria na ito ay ikakasal kay Joseph. At sa panahon ng betrothal na yan, ay hindi na siya dapat mag-entertain ng ibang lalaki. Siya ay nakakasana para magpakasal. Pero hindi pa kasal at hindi pa nagsasama. At sa panahon na yun ay binabantayan ng mga kamag-anak ng lalaki yung babae para makatiyak sila na kung sakasakaling pakasalan na nung lalaking kamag-anak nila ay malinis ang babaeng ito at walang dadali na anak ng iba sa kanilang pamilya. Binabantayan yan. It's a very, very delicate period in a woman's life when she is betrothed, that she is heavily guarded, and it is actually more sensitive than the entire life of a married woman. Mas maraming atensyon na nakapansin sa kanya dahil baka nga naman, pag pinakasalan na siya, nagdadalang tao na pala siya, at iba yung tatay, di malaking gulo. Kaya mahigpit sa mga babae, lalo na nun, sapagkat pwede mong malinlang ang papakasalan mo na anak niya yung anak mo, hindi pala. Lalo't kung ilang linggo o buwan lang naman ang difference. Pero yung lalaki, hindi mo naman pwedeng ma-deceive yung wife mo na may dinala kang anak mo sa bahay niyo, akala ng babae, anak niya. Paano mangyayari yun? Pero pwedeng magawa ng babae yun sa lalaki. Kaya binabantayan ng babae sa period na ito. At sabi naman ni Maria, obviously she knew her biology. Sa Luke 1:34, Mary asked the angel, "How can this happen? I am not married." Yun pong word na virgin na ginagamit sa maraming version, maraming pwedeng kahulugan. It can mean just a young girl, dalagita. It can mean an unmarried woman, kahit na medyo may edad na siya. O kaya ay basta woman who has not been touched by a man can mean virgin. So maraming pwedeng reading yan. Pero isa yung common denominator na hindi siya nagagalaw ng isang lalaki para siya magdalang tao. It was a very valid, a very natural question, a very natural limitation, and let's say, a very natural letter I, impossibility. The I word, impossible. Sabi na anghel, "You will be with child." Sabi ni Mary, impossible. I am not married. I have not been touched by a man. How can that happen? So what were the elements of the I word, the impossible word? Ano-ano yon? Mary was troubled, according to Scripture, and she wondered. Siyempre, pagka hindi ka na naniniwala at naiimposiblihan ka sa isang bagay, maguguluhan ka, maliligalig ka, and she had fear. Kakambal din yon na matakot. Kaya ang sabi ng anghel, "Do not be afraid." Ang isa pang elemento ng I word, pag sinabi mong impossible, is there is natural law. There is natural limits. Paano mangyayari yun? Sabi niya, "I am a virgin." Impossible. And Mary was also thinking of the method. Sabi niya, "How will this be?" Actually nga, yung method na yan, na-solve na ngayon ng technology, no? Meron na ngayong mga artificial na fertilization and everything. So even the method had been solved by technology kahit hindi ka pa maghimala ngayon. But of course, 2,000 years ago, hindi nila naiisip yung ganung mga bagay. So ito po ang mga bagay na present pagka ang tao ay nagsasabi ng imposible. There's trouble in the mind. There is wonder. There is fear. You are limited by natural law and you do not know the method. So you say, impossible. Pero kung babalikan natin ang Luke 1:35-36, the angel, although very generally, explained the method. The angel answered, "The Holy Spirit will come down to you. Lulukuban ka ng Espiritong Banal, and God's power will come over you." Sabi niya, ang mananaig ay kapangyarihan ng Diyos. So your child will be called the Holy Son of God. Your relative Elizabeth is also going to have a son, even though she is old. No one thought she could ever have a baby, but in 3 months she will have a son. May asawa naman si Elizabeth, at hindi naman virgin birth or pregnancy ang nangyari kay Elizabeth dahil may asawa naman siyang tao. Pero ang himala naman sa kanya, lampas na siya sa edad ng pagdadalang tao, pero nangyari pa. At yung asawa rin niya ay sobrang may katandaan na rin. Yun naman ang himala doon. So parehong mahimala na pagdadalang tao ang nangyari sa magkamag-anak na Elizabeth at Mary. So we were talking about the I word, which limits. Now let's talk about the P word, which is possible. So ang pinag-uusapan lang natin, impossible,
o possible? At kung kayo nakakapanood ng pelikulang Mission Impossible, o kaya napapanood nyo yan sa TV noong 1960s and 70s, Mission Impossible, dapat naman talaga ang title nun, Mission Possible, dahil ang ending, nagagawa naman eh. At kung yun, nagagawa nila, ano pa ang pwedeng gawin ng tao kung ang Diyos ay nasa kanyang panig? So what were the elements and what are the elements of the P word? Sabi na anghel, the Holy Spirit. The Holy Spirit will do it. Holy Spirit ang gagawa. So ano naman ang ipagtataka mo? Therefore, the impossible becomes possible. The Most High God is involved. Sabi niya, alam mo, ang magiging bunga niyan is Son of the Most High, at ang magiging anak mo will be called Son of God. Malinaw na malinaw kay Mary na yung ipagdadalang tao niya, himala ang magpapaganap. At yung magiging anak niya ay bagamat ituturing na anak niya sa laman sapagkat sa kanyang sinapupunan ito lumaki at siyang nagluwal, ang totoo ay anak ito ng Diyos. More than anak niya. No? Kaya naintindihan natin na napakahalaga nun. At kung babalikan uli natin, ang kwento, Luke 1:26-28, 1 month later, God sent the angel Gabriel to the town of Nazareth in Galilee. So yung God ang nag-isip nito, hindi si Mary. Hindi siya nananalangin, Lord, bigyan niyo po ako ng virgin birth. Hindi ganon. Wala siyang kamalay-malay, may iniisip ang Diyos sa langit. God sent the angel Gabriel to the town of Nazareth with a message for a virgin named Mary. She was engaged to Joseph. In other words, may ibang laman ng isip niya. Meron siyang wedding plans. Engaged na siya, dumadating na, malapit na ang araw ng kasal. Tapos biglang dumating ang anghel, sabi niya, you are truly blessed dahil ikaw ay magdadalang tao. Siyempre natakot ang babae. Ba't ka nga naman hindi matatakot? Una, may anghel na sumulpot dyan. Yun palang nakakatakot na. Tapos ang mensahe, magdadalang tao ka. Di ba nakakatakot yun? Paano mangyayari? Anong sasabihin ng mga tao sa barangay nila? Bakit siya biglang nagbuntis hindi pa siya kasal? Anong sasabihin ni Joseph na nobyo niya? Paano niya ipapaliwanag? Sasabihin ba niyang, Holy Spirit kasi? Maniniwala ba naman ng lalaki na Holy Spirit ngayon? Malaking problema. So don't be afraid, sabi ng anghel, God is pleased with you. Anong element ngayon ng P word? Pinag-uusapan kasi natin ang mga element ng I word, ng impossible, at element ng P word, God's initiative. Isang element na maganda to. Psalm 57 verse 2, God fulfills His purpose for me. God has a purpose for each one of us. Ito yung purpose niya para kay Mary. This is God's favor. Very importantly. Brothers and sisters, God's favor doesn't always appear as favor. Hindi natin agad nakikilala na pabor pala yun. Blessing pala yun. Hindi mo alam agad. Sa biglang tingin nga ni Mary, natakot pa siya. Ninervyos siya. At kung isip-isipin niya ang sarili niyang plano sa buhay, paano na siya? So hindi agad malinaw na favor yon. At binigyan naman siya ng exhibit A, si Elizabeth. Sabi, si Elizabeth nga kamag-anak mo, alam mo may edad na. Ngayon malapit na mga anak. At isinunod ng anghel, Luke 1:37, nothing is impossible for God. Walang imposible sa Diyos. Kaya natin pinag-uusapan, drop the I word because nothing is impossible with God. Ngayon pa lang, mga kapatid, kumonekta na tayo sa kwentong ito. May mga ipinapagawa sa atin ng Diyos, sasabihin mo, impossible. Hindi naman ako pastor material Hindi naman ako talaga singer. Hindi naman ako talaga mabait. So, paano ko papatawarin yung nagkasala sa akin? Mahihiyain ako, imposibleng mag-share ako ng salvation, ng katotohanan sa aking mga kamag-anak. Impossible yung pinapagawa sa akin ng Diyos. Tayo man, may mga karanasan tulad ni Mary. Minsan babasahin mo yung Biblia, sabi mo, imposible. Hindi ito pwedeng gawin. Pang kanila lang yan, hindi yan pang akin. Pag sasabing pwede kang magbago, pwede kang gumaling sa sakit mo, pwede kang umasa, yung anak mo, asawa mo, pwedeng magbago, sasabihin mo, imposible. Kaya natin sasabi, mga kapatid, drop the I word. Wala dapat sa bokabularyo ng mga anak ng Diyos,
because nothing is impossible with God. Nothing is impossible for God. Pag nalilimita tayo sa isip natin ng word na impossible, katulad lang tayo ng bawat taong wala namang pananalig sa Diyos. Bakit pa tayo may Diyos? Nakakonekta nga tayo sa Kanya, and He is the God of possibilities. Kaya nung marinig ni Mary yon, Luke 1:38, Mary said, I am the Lord's servant. Let it happen as you have said. And the angel left her. Hindi natin alam kung lubos na naunawaan ni Mary yun nung sinabi. Palagay ko, hindi naman talaga niya naintindihan yung buong pangyayari na yan. Pero anong mahalaga kay Mary? Sabi niya, kung yun ang gusto ng Diyos, at ayan ka, anghel na nagsasabi niyan, naintindihan ko man o hindi ang mechanics, mabuti man sa akin personally yan o hindi, convenient man o hindi, gawin natin. I am willing. So what is a major element of the P word, of the possible word? A servant, a vessel, a recipient. Napag-iisip-isip nyo ba mga kapatid na ang Diyos ay Diyos? Pwede naman halimbawa si Jesus sumulpot na lang toing! At tapos andyan na siya, tapos lumalaki na siya, biglang si Jesus na. Pwede naman Bakit kailangan pa na isang Mary na papayag para mangyari yon? Pero laging ganun ang mga himala ng Diyos. Gusto niyang pakainin ng 5,000 lalaki at mga babae at batang nandun. Pwede namang biglang yung laman, tiyan nila may laman na agad Sabihin ng Diyos, ting! Busog na sila, period. O kaya biglang, ting! May pagkain. Bakit kailangan na may magbigay ng kanyang 2 isda at 5 tinapay para paramihin? Pwede naman na sabihin ni Jesus sa bulag, sige, nakakakita ka na, pero bakit kailangan kumuha ng putik? Ilagay sa kanyang mata. Yung lumpo, pwede namang, sige, galing ka na. Bakit kailangan pa siyang lumusong doon sa tubig? Bakit kailangan gawin ng mga tao yon? Hindi pinaliwanag yan ng Diyos. Pero tuwing meron siyang ginagawa, isinasali niya ang tao. Sa katunayan, matapos niyang likhain ang lahat ng mga halaman at hayop, pwede niyang lagyan lahat ng pangalan yon, may karatula pa. Pero si Adan ang nagbigay ng mga pangalan, kasali siya. Sa mga himala ng Diyos, isinasali niya ang tao. So therefore, the P, the possible word, always involves man's availability. Gusto niyo paghimalaan kayo ng Diyos? Dapat available kayo. Dapat sinasabi mo rin, I am willing to do what God wants. I may not understand it. I may understand it. I may not like it. I may like it. But that's irrelevant. If God wills it, let it be. I will obey. You have to be available. And when people are available, they become able. Lagi natin kasing complaint, I am not able, hindi ko kaya. Hindi naman yung ability natin ang hinahanap ng Diyos kasi siya ang enabler. Ang hinahanap niya, availability. When God called Abraham and Jacob and Moses and Samuel, etc., ang sagot nila lahat, here I am. You want to drop the I word, the impossible word, dapat willing tayo magsabi mga kapatid, Lord, here I am. Ano po ba yung participation ko? Ano yung gagawin ko? Gusto mong umasenso sa buhay, Lord, here I am. Gamitin mo ako. Pagtanimin mo ako. Pagtrabahuhin mo ako. Pagpawisin mo ako. May gagawin ako. Pero i-bless nyo yung gagawin ko para magkabunga. Pero hindi pwedeng may bunga na wala kang ginawa. Kaya sinasabi ni Lord, magtanim ka. Ang itanim mo, aanihin mo. Pero kailangan magtanim ka. Pwede naman kang umani na walang tanim-tanim bibigyan na lang ng Diyos. But that's not His style. Kailangan merong isang Mary na sinasabi, heto yung womb ko, Lord, gamitin nyo. Napaka-personal na nito, womb ko na to. Pero sige, gusto nyong gamitin para dyan dadaan ang inyong anak, maging tao, isilang sa mundo. Narito yung womb ko. I'm a virgin, untouched, unmarried. At alam nyo, ang ibig sabihin sa mga babae noong unang panahon, na unmarried ka, untouched, tapos magkakaanak ka, sino pa magkaka-interest sa'yo? Ngayon nga, may ganun pa, mga tao, gusto pa nila talaga, mapapakasawa nila, virgin, lalo na noong mga 2,000 years ago. Para hindi madali yata, para sa isang babaeng sabihin, sige, gamitin ninyo ako, magdadalang tao ako, manganganak ako, tapos, bahala na kung magugustuhan pa ako ni Joseph pagkatapos niyan. Hindi ganun kadali. And there was faith, and there was belief as an element of the P word.
Mark 11:22-24, Jesus told his disciples, have faith in God. If you have faith in God and don't doubt, you can tell this mountain to get up and jump into the sea, and it will. Everything you ask for in prayer will be yours, if you only have faith. So you want to drop the I word, then we must have the F word, faith. Pananalig. Sabi ko, may pananalig ka, walang imposible. Mangyayari at mangyayari. And as we have mentioned about Mary, another element of the P word is the willingness, the obedience, the believer's acceptance, agreement, and yung sinasabi mo, yes, Lord, here I am. So, anong kinalaman natin sa kwento? Marami, as we have already seen. Ang tanong ngayon, mga kapatid, what does God want for you? For me? For us? What does God want from you? For that to happen, we should drop the I word. Listen to the angel messenger and believe to the point of obedience. You don't just believe, but you believe to the point of obedience. Naniniwala naman tayo sa Diyos eh. Nandito nga tayong lahat dahil naniniwala tayo. Pero yung paniniwala po ba natin eh, gano'n na lang na ang nagiging bunga ay pagsunod. It's not enough to believe and then disobey. But believe to the point of obedience. So what do you want from God? Lahat naman po tayo may panalangin, may hinihiling, may inaasam. Believe, first of all, that God can give it. Don't say, kung pwede lang sana. Don't say, sana naman, manalig ka. Luke 18:27, Jesus replied, there are some things that people cannot do, but God can do anything. Anything. James 1:6-8, but when you ask for something, you must have faith and not doubt. Anyone who doubts is like an ocean wave tossed around in a storm. If you are that kind of person, you can't make up your mind and you surely can't be trusted. So don't expect the Lord to give you anything at all. So kailangan huwag ka magduda. Kung meron po tayo mga kapatid na dapat sobrang i-develop yung faith. Minsan dine-develop natin yung body natin para gumanda, dine-develop natin yung utak natin para tumalino. But we develop faith and you will have to forget the I word. Because everything is possible for those who believe. And then, ask. Kung meron tayong pananalig, hindi tayo nagdududa, humingi tayo. James 4:2, you do not have because you do not ask God. Sabi ng NIV. At sabi ng Contemporary English Version, you should pray for it. Pray for it if you want it. James 4:3, yet even when you do pray, your prayers are not answered because you pray just for selfish reasons. So sasabihin ng iba, nananalig naman ako, nagdadasal ako, ba't di nangyayari? Ayan, pinaliwanag na ng James 4:3. Sobra namang makasarili lang ang dahilan mo, kaya mo hinihingi yun eh. Kailangan, yung hinihingi mo, well, of course, it will benefit you, pero hindi ikaw lang. At hindi at the expense of others. Hindi yung hinihingi mo, asawa ng may asawa. Paano ka sasagutin? Ang hinihingi mo, yung magiging mayabang ka lang pala, magiging palalo, malilimot mo lang ang Diyos, bakit nga sasagutin? Alam naman ng Diyos yung tunay na laman ng ating puso. Kahit pa nga alam natin yung laman ng puso natin o hindi, alam niya. So ang sinasabi sa Biblia, pag may pananalig, humingi ka at ibibigay. Ngayon, hindi ibinibigay kasi either hindi ka humihingi o motibo mo mali. Kahit pa nga sa tingin mo, yung motibo mo tama, hindi naman po natin alam lagi na ang ating motibo mali eh. Katulad ng hindi naman ginagawa natin eh mali, alam agad nating mali. Later on pa lang natin maiisip kung minsan, mali pala. So sabi, pagka mali ang motibo mo, hindi yan ibibigay. Kaya yung tao po na magpaghihimalaan, na magaganap yung mga gusto niya at hinihingi sa Diyos, una, yung nananalig, tapos yung humihingi, at pangatlo, yung kalooban niya, sobrang naka-adjust sa kalooban ng Diyos, to the point na ang hinihingi niya, yung gusto din naman talaga ng Diyos ibigay. Na hindi niya sinasalungat yung kalooban ng Diyos. Kaya ang napakalaking project ng buhay natin, mga kapatid, isunod sa gusto ng Diyos yung mga kagustuhan natin. Isunod sa taste ng Diyos ang taste natin. Na yung mga hangarin niya ang maging hangarin natin, yung gusto niya maging gusto natin, ayaw niya, ayaw din natin, lahat ng hihingin mo, ibibigay. Napakahalagang maintindihan natin yung mechanics ng paghingi.
So check your motive, but more than that, check your faith. Hebrews 11:6. But without faith, no one can please God. We must believe that God is real and that He rewards everyone who searches for Him. Oh, magpapasko na naman. Pinag-uusapan na naman ng Belen, si Mary, ang anghel. Anong kahulugan ng Paskong ito? Let the meaning of Christmas be very clearly that nothing is impossible with God. First of all, because the first Christmas happened when Mary believed that nothing is impossible with God. Drop the I word. Ibig sabihin, mga kapatid, sa darating na Pasko, ngayon nag-greet na rin tayo ng Merry Christmas. Una, gawin nating ibig sabihin nun, hindi chestnuts roasting in an open fire. Hindi Santa Claus is coming to town. Hindi puto bongbong. Hindi things, but Merry Christmas, first of all, means believe. Nagkaroon talaga ng Pasko because Mary believed. Manalig tayo sa Diyos. Manalig tayo sa magagawa niya. At gusto niyong magbigay ng regalo sa Pasko, ang pinakaunahin natin that our loved ones also believe. Ma-share natin yung katotohanan, mapatotohanan natin yan sa ating buhay, sa ating mga pagtuturo at sa buhay na ating ipinamumuhay sa kanilang harapan. Make them believe. And we believe. Then ask. Ask and make yourself available. Make yourself a servant of God. Hindi lang naman dapat na may specific day ang Pasko eh. Dapat talaga yung sinasabi ng mga kanta, araw-araw maging Pasko. Alam niyo, magiging Pasko sa mga tao kung ginagawa natin ang sarili natin tulad ni Mary. Make yourself available. Dadaan ang salita ng Diyos through your mouth. Makakapaglingkod ang Diyos through your hands. Makakaibig ang Diyos sa mga tao through you. Katulad ni Mary, si Jesus naging tao through her. Ibinigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga panaginip, mga pangarap niya sa buhay, isinaisang tabi niya, hinayaan niya yung kalooban ng Diyos ang mangyari, nagkaroon ng Pasko. So sa atin ding buhay, magkakaroon tayo ng Pasko mismo sa ating sarili, kung yung mga bagay na nasa atin pong isip, nasa gabal para sa ating relasyon sa Diyos, isa-isang tabi na rin natin. Hayaan nating mangyari sa ating buhay yung gusto talaga ng Diyos. Tayong unang-unang tatanggap ng regalo ng Pasko. Ano ba yung Pasko? Na yung Espiritu ng Diyos naging katawan. Yung ideya niya naging totoo. Yung balak niya nangyari. Yung plan na execute. Hindi lang siya isang pangako, naging totoo na. Marami pong pangako sa atin ng Diyos. Ang point is, naging totoo na ba? Pinapangako niya, you will have peace. Totoo na ba? You will have an abundant life. Totoo na ba? You will be filled with love. Totoo na ba yun? Kaya mahalaga, gawin nating totoo. At para yun maging totoo, from the world of idea, from the realm of ideas into the physical world, there has got to be a channel of blessing. May dadaanan. Si Mary, ang kanyang katawan, dinaanan ni Kristo. Tayo man, ang ating katawan, maaring daanan ng Espiritu ni Kristo para yung kalooban niya maging totoo din sa ating buhay. So, hindi lang si Mary ang merong ganong pribilehyo, hindi lang siya ang merong ganong blessing. Although kanya yung distinction na yung katawan ni Kristo dumaan talaga sa kanya. Pero si Kristo naman ay umakyat na sa langit. Hindi na siya nagsusuot ng katawan na yun. Espiritu. God is spirit. And those that worship God must worship in spirit and truth. Therefore, all the spiritual things, the ideas that God would like to happen in our lives can happen when we allow ourselves to become like Mary, channel of God's will. Naging kasangkapan ng ating katawan para maraming maging bagay na maging totoo. Nagkaroon ng kapayapaan dahil ginamit natin ang ating labi as ambassadors of peace. Imbes mga ambassadors from hell na nagpapagulo sa mga nag-aaway na nga. Yung nagugutom na pakain dahil naglabas tayo ng pera mula sa pitaka natin, pinakain natin, o tayo mismo nagluto, pinakain natin. Naging totoo yung ideya na pakainin ng mga gutom. Kasi yung pakainin ng mga gutom, ideya lang yun eh. Habang yung sikmura, hindi napapasukan ng pagkain, hindi pa yung totoo. So gawin mo yan yung totoo. So yung mga tao natin na sumasama sa ating lugaw patrol, mga pakain to the poor patrol, nagiging parang Mary yan.
Kasi yung ideya ng Diyos na magpakain, nagkakatotoo, nagkakaroon ng katawan. In other words, ang daming posibilidad mga kapatid para maging tulad niya. At tayo naman matatawag na blessed. Make yourself available. That is the important thing. To make yourself a servant of God. Nasasabihin mo, let God do His thing. Make the impossible possible. Marami sa atin mga kapatid, tinatawag ni Lord sa ministry, sa paglilingkod. Kasi sabihin natin, impossible. Imposible, wala akong oras. Imposible, wala akong talent. Imposible, wala akong panahon. Imposible, nagpapalaki ako ng mga anak. Pagka naman lumalaki-laki na yung mga anak, naku, ang lalaki na ng mga anak ko, dapat ko talaga lalong bantayan. Tapos yung mga anak mo ngayon, mag-aasawa na, naku, mag-aalaga ako ng apo. At pag lumaki na si apo, hindi na ako pwede mag-serve kasi naka-wheelchair na ako ngayon. Kailan pa? Walang imposible pag gusto. Sabi na, hindi ako pwedeng makatulong sa ganyan. Nakita niyo po si Mary, isinangkot ng Diyos sa plano niya na ang anak ng Diyos ay maipanganak. Pero alam niyo ba, na marami pang anak ang Diyos na dapat ipanganak? Hindi na si Jesus yun. Yung anak ng kanyang isip, yung mga gusto ng isip niyang mangyari, dapat mangyari yun, maging totoo. Paano yun lilipat mula sa spiritual world into the physical world? May dadaanan na tao yun. Tulad ni Mary, dinanan ni Jesus. Tayo ngayon dadaanan ng mga ideya ng Diyos, ng kanyang mga kalooban, ng kanyang mga utos, ng kanyang mga turo. Sa atin dadaan yun. We incarnate the high and lofty ideals of God so that they become physical. They become real in the physical world. That many people who are not spiritual will be able to touch, taste, hear, see it. At tayo po yung mga tools na yun. Sasabihin natin, imposible, hindi ako pwede. Drop the I word. Ngayon, magpapasko na naman. Let's do ourselves a favor. Bigyan natin ang sarili natin ng regalo. At yan yung manalig. Kalimutan natin yung word na imposible. Kalimutan natin yung kawalan ng pag-asa. Kalimutan natin yung hindi na tayo nakikipaglaban pa dahil sumuko na tayo. Pagka sumusuko ang tao, lalo sa kasamaan, talo na siya. Hindi ka na lumalaban eh. Hindi ka na lumalaban sa temptation dahil bumigay ka na. Dapat tayong manalig na pwedeng mangyari yon. Drop the I word. Sasabihin mong, tao lang ako, hindi ko pwedeng gawin yan. Napakaraming nagawa ng mga tao sa Biblia na hindi ka panipaniwala sa biglang tingin. Pero nangyari, because they dropped the I word. They gave themselves the original gift of Christmas. And what is the original gift of Christmas? The gift of possibility. Sabi ni Mary, how can this be? Impossible. But then she said, okay, let it be done. And it happened. Sabi sa Mark 9:23 ng Panginoong Jesus, nung merong humihingi sa kanya ng miracle, if you can, sabi niya, everything is possible for him who believes. Ano mga kapatid ang pinagdududahan nyo na sinasabi naman ng Diyos, pwede? Ano ang bahagi ng ating buhay na mahina ang ating pananalig? Hindi tuloy tayo magwagi, hindi tayo manalo. Ano ang mga limitasyon natin? Hindi tuloy tayo makagalaw, makakilos, makapaglingkod sa Diyos, lumago. Ano yon? Drop the I word. Give yourself this very unique gift that we probably have not given ourselves yet all these years, and that is the gift of the P word, the possible word. Be conquerors, be brave, be strong, dare to win because God's favor is with us. God would like us to be victorious. God would like us to be fruitful. Diyos namin sa langit, ipakita nyo nga po sa amin, Panginoon, kung hindi man namin ito na pag-iisipan madalas, kung saan mga areas of life kami talunan, na pwede naman kaming winner. Natatalo ba kami lagi ng sadness, loneliness? Pwede kami maging winner. Hindi namin dapat sabihin imposible. Dapat namin sabihin posible dahil may Diyos. Natatalo ba kami ng inferiority complex? Natatalo ba kami ng insecurity, doubt, fear? Sa mga buhay may asawa, lagi nilang kumisan nagsiselos, nagdududa. Natatalo ba kami nito? O pwede kaming manalig sa iyo unang-una at manalig sa mga minamahal namin sa buhay to also give them our trust so that they will be able to achieve and we will have peace. Sa mga areas of life kami, O God, nagkakaganito, nagkukulang, nagdududa. Sa mga larangan ng buhay, nais mo kami, Panginoon, maging effective, powerful, winners, victorious, achievers, but yet we limit ourselves and say, impossible.
Turuan mo kami, Lord, unang-una manalig muli, at sa mga may pananalig na lumakas lalo ang pananalig na ito para lalong marami kayong magawa through us. And give us the spirit of victory. Na huwag kaming madaya sa sobrang materialism ng Pasko, sobrang kung ano-anong naisip namin at mga pressures, nalilimutan namin the original gospel, the original good news of Christmas is that with God, nothing is impossible. Kung papaano ng anak ng Diyos ay naging tao sa pamamagitan ng pagpayag ng isang dalagita. Turuan mo kami, Lord, na pumayag din na kami ay daanan ng iyong Espiritu at mangyari ang dapat mangyari. At masabi namin, we are your humble servant. Let it be done to us as you would like. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Isipin natin mabuti, hingin natin sa Panginoon ng pagpapala sa kwentong ito. That the real I in Christmas is that it should not be impossible. That we should drop it and say, everything is possible for those who believe. Anong mga pangarap ninyo ang i-give up nyo na? Anong mga magagandang layunin ang isinuko nyo na dahil tinalo tayo ng sistema? Anong magagandang ugali ang isinuko na natin sa pangit na nangyayari sa ating lipunan? Believe. Those that believe, those that are empowered by God, can achieve. Diyos namin, itong matataas na mga ideya na ito, ibaba mo sa aming isip, maunawa namin, maipamuhay. Magbulay-bulay tayo na ilang saglit, mga kapatid. At pag-iisipin nyo, yung mga sinasabihan nyo ng imposible, by the power of God, rebuke the spirit of unbelief and believe. And let the miracle of God happen in your life as it happened in Mary's. Lord, teach your people, be with us in our silence.